taong matagal nang lumalaban. Hindi ito simpleng pagod lang ha. Ito yung pakiramdam na kahit gusto mong huminto sandali, parang hindi ka pwedeng huminto dahil marami pa ring umaasa sa'yo. Channeling your energy. Your soul calls here. Kamusta Virgo? Welcome back for our weekly reading. Virgo, kamusta mga Virgo? Sun, Moon, at Rising or kahit anong Virgo placements na malakas sa inyong birth chart, maaaring sa inyo ang message na to ngayong linggo. At ang energy na lumabas ay nagpapakita ng isang taong matagal nang lumalaban. Hindi ito simpleng pagod lang ha. Ito yung pakiramdam na kahit gusto mong huminto sandali, parang hindi ka pwedeng huminto dahil marami pa ring umaasa sa'yo. Maaring ikaw ang haligi ng pamilya, ikaw ang nagdadala ng responsibility sa bahay, o ikaw ang taong sanay nang magsabing okay lang ako. Kahit sa loob mo ay ramdam mong mabigat na. Baka ito na ang message na para sa'yo. Tingnan natin kung ano ang gustong ipaabot ng universe para sa'yo. Kunin lamang ang message na tumutugma sa iyong sitwasyon at hayaan ang iba na manatili. At paalala lamang, hindi ako ang unang nagme-message sa inyo. Mag-ingat sa mga poser at scammer. Kayo po ang unang magme-message sa akin at nakapost po ang aking contact info at social media. Diyan lang po kayo kumontak for private reading. Virgo, para sa marami sa inyo, hindi na bago ang magsakripisyo. Baka ilang taon mo nang inuuna ang pangangailangan ng ibang tao kaysa sa sarili mo. Minsan iniisip muna kung sapat ba ang pambayad sa bahay, sa pagkain, sa kuryente, sa gamot, o sa pang-araw-araw na gastusin bago mo isipin ang sarili mong gusto. At kahit pagod ka na, bumabangon ka pa rin dahil alam mong may mga taong umaasa sa bawat desisyong ginagawa mo. Kung ikaw ay magulang, malakas ang energy ng pag-aalala para sa anak, hindi man nila ito nakikita araw-araw, marami kang tahimik na panalangin para sa kanila. Iniisip mo kung magiging maayos ba ang kanilang kinabukasan, kung magiging ligtas ba sila, kung makakahanap ba sila ng magandang trabaho, kung tama ba ang landas na tinatahak nila. Minsan hindi na para sa sarili mo ang pinaghihirapan mo, para na to sa susunod na henerasyon. Kung ikaw naman ay OFW o nagtatrabaho ng malayo sa pamilya, may message rin para sa'yo. Alam kong hindi madaling gumising sa lugar na malayo sa mga mahal mo sa buhay. Hindi madaling magpanggap na okay habang may mga araw na gusto mo na lang umuwi at yakapin ang pamilya mo. Ngunit pinapakita rito na hindi nasasayang ang bawat sacrifice na ginagawa mo. Kahit may mga araw na pakiramdam mo walang nakakakita ng hirap mo, may bunga ang lahat ng to sa tamang panahon. Kung may sarili kang negosyo o naghahanap ng dagdag na pagkakakitaan, maaaring pakiramdam mo parang kailangan mong ipaglaban ang bawat maliit na progress. May mga pagkakataong parang ikaw lang ang naniniwala sa ginagawa mo. Tama ba, Virgo? May mga plano kang gusto mong isakatuparan, ngunit may mga hadlang na hindi mo inaasahan. Ang paalala rito, huwag mong maliitin ang maliliit na hakbang. Minsan ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa mga simpleng desisyon, inuulit-ulit, araw-araw. Kung tungkol naman sa pag-ibig ang iniisip mo, hindi ito panahon para pilitin ang isang taong hindi marunong pahalaga ng halaga mo. Hindi rin ito panahon para ubusin ang sarili sa relasyon na ikaw na lang ang laging umiintindi. Ang energy ngayon ay nagtuturo ng healthy boundaries. Hindi pagiging masama ang matutong magsabi ng hanggang dito na lang. Hindi pagiging makasarili ang piliing protektahan ang kapayapaan ng isip. May ilan sa inyo na matagal ng tahimik. Hindi dahil wala kayong gustong sabihin, kundi dahil napagod na kayong magpaliwanag sa mga taong hindi naman handang umunawa. At kung ito ang sitwasyon mo, pinapakita rito na hindi mo kailangang ipaglaban ang sarili mo sa lahat ng pagkakataon. Virgo, may mga laban na hindi kailangang salihan dahil ang tunay na tagumpay ay ang mapanatili ang katahimikan ng puso. Habang tinitignan ko ang energy na to, parang may isang tanong na paulit-ulit mong tinatanong sa sarili mo. Hanggang kailan ako magiging ganito?
Virgo, walang eksaktong petsa ang ipinapakita ng reading pero malinaw na hindi ka habang buhay mananatili sa parehong bigat na nararamdaman mo ngayon. Ang unang hakbang ay ang pagtanggap na hindi mo kailangang buhatin ang buong mundo ng mag-isa. Kasunod na energy nito, may lumalabas na emosyon ng panghihinayang. Hindi ito laging tungkol sa isang tao. Para sa iba, ito ay tungkol sa isang opportunity na hindi natuloy. Para sa iba, tungkol ito sa panahong pakiramdam mo ay nasayang. May ilan na nagsasabing kung ginawa ko lang sana yun noon o kaya kung iba lang ang naging desisyon ko. Ngunit Virgo, gusto kong tandaan mo, hindi mo pwedeng baguhin ang kahapon. Pero maari mong baguhin ang paraan ng pagharap mo sa araw na to. Minsan masyado nating tinitingnan ang mga nawala kaya hindi natin napapansin na may biyaya pa rin nasa paligid natin. Hindi ibig sabihin na maliit ang sakit mo ha. Ang ibig lang sabihin nito ay may dahilan pa rin para magpatuloy. May ilan sa inyo na tahimik na nagdadalamhati, hindi man tungkol sa pagkawala ng isang tao, maaring pagkawala ito ng dating sigla, dating kumpiyansa, dating pangarap o dating direksyon. At normal lang yun ha, hindi mo kailangang madaliin ang paghilom. Ang bawat tao ay may sariling oras ng pagbangon. Kung may mga pagkakataon na naiyak ka nang hindi mo maipaliwanag kung bakit, huwag mong husgahan ang sarili mo. Minsan, ang luha ay paraan ng katawan para ilabas ang pagod na matagal nang kinikimkim. Hindi ka mahina dahil napapagod ka. Tao ka lang. Habang nagpapatuloy ang linggong ito, ang paalala ng reading ay huwag mong hayaan ang isang pagkadismaya ang magdikta sa kabuuan ng kwento ng buhay mo. Hindi dahil may isang pinto ang nagsara ay wala ng ibang bubukas. Hindi dahil may isang plano na naantala ay ibig sabihin ay tapos na ang lahat. Virgo, may isa akong napapansing tema. Maraming nangyayari sa paligid mo pero parang hindi pa gumagalaw ang mga bagay sa bilis na inaasahan mo. Maaring may application na hinihintay, may negosyong gusto mong lumago, may usaping financial na gusto mong gumaan o may isang tao na inaasahan mong gumawa ng hakbang ngunit hanggang ngayon ay tila walang malinaw na direksyon. Kung may hinihintay kang sagot ngayong linggo, wag mong isipin na ang katahimikan ay nangangahulugang pagtanggi. Minsan may mga bagay na kailangan mo ng maayos sa likod ng mga pangyayari bago ito makarating sa tamang oras para sa'yo. Ang pinakamahirap na gawin ay ang maghintay, lalo na kung matagal ka nang nagsusumikap. May ilan sa inyo na pagod na sa paulit-ulit na pangako, maaring sa trabaho, may mga salitang binitawan sa'yo ngunit hindi pa natutupad, maaring sa negosyo, may mga taong nagsabing susuporta ngunit nawala rin sa kalagitnaan. Maaari rin naman sa personal na relasyon, may mga pangakong hindi sinasabayan ng aksyon. Kaya ngayon, mas pinipili mong obserbahan ang ginagawa ng tao kaysa paniwalaan agad ang sinasabi nila. At hindi yun masama. Sa edad na karamihan sa inyo ay nasa 30 to 35 pataas, natutunan ninyo na ang tiwala ay hindi basta ibinibigay. Ito ay pinaghihirapan. Kaya kung mas maingat ka ngayon sa pagpili ng tao, sa paglabas ng pera o sa paggawa ng desisyon, hindi yon pagiging negative. Iyon ay bunga ng mga karanasang nagturo sa iyo kung gaano kahalaga ang pag-iingat. May message rin dito para sa usaping financial kung balak mong pumasok sa isang bagong investment, negosyo, partnership o malaking gastusin, huwag mong hayaang emosyon ang magdikta ng desisyon. Magtanong, magbasa, humingi ng payo sa taong may sapat na karanasan. Hindi nakakabawas ng talino ang paghingi ng gabay. Sa katunayan, yun ngang madalas na nagliligtas sa atin sa mga pagkakamaling pwedeng iwasan. Para naman sa mga naghahanap ng trabaho, huwag mawala ng pag-asa. Kung hindi agad dumating ang
ang inaasahan mong tawag o email, gamitin ang panahon na to para ihanda ang sarili mo. Ayusin ang resume, dagdagan ng kaalaman at ipagpatuloy ang paghahanap. Minsan isang pagkakataon lang ang kailangan para magbukas ang bagong yugto ng iyong buhay. Kung ikaw ay OFW, maaring pagod ka na sa paulit-ulit na routine. Pare-parehong oras ng trabaho, parehong responsibility, parehong pangungulila. Ngunit pinapakita rito na huwag mong pabayaan ang sarili mong kalusugan habang inuuna mo ang pamilya. Magpahinga kapag may pagkakataon. Kumain ng maayos. Hindi mo matutulungan ng mga mahal mo kung ikaw mismo ang mauubos. Virgo, na isa pang mahalagang paalala, huwag mong hayaan ng takot ang maging dahilan kung bakit hindi ka na sumusubok ulit. Maraming Virgo ang sobrang maingat kaya minsan pati magandang opportunity ay napapalampas dahil sa pag-aalinlangan. Hindi lahat ng pagkakataon ay kapareho ng mga dating kabiguan. Ang bawat sitwasyon ay may sariling kwento. Kung tungkol naman sa pag-ibig ang iniisip mo, huwag mong piliting habulin ang taong hindi malinaw ang intensyon. Ang tamang tao ay hindi ka iiwan sa walang katapusang pagdududa. Hindi mo kailangang hulaan araw-araw kung mahal ka ba o hindi. Ang respeto, consistency at malinaw na communication ay hindi luho sa isang relasyon. Bahagi yun ng matibay na foundation. May ilan din sa inyo na matagal nang walang karelasyon ngunit unti-unti nang matututong maging masaya sa sariling company. At kung ikaw yon, wag mong isipin na nahuhuli ka sa buhay. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang oras. Mas mabuti ang tamang tao sa tamang panahon kaysa maling tao na magdadala lamang ng panibagong sugat. Lumalabas din ang energy ng paglabas sa isang matagal nang kinakatakutan. Maaring ito ang maging isang mahalagang desisyon na ilang buwan mo nang ipinagpapaliban. Maaari rin ito ang pag-amin sa sarili na may bagay na hindi na pwedeng ipagpatuloy sa dati nitong anyo. Hindi madaling bitawan ang nakasanayan ha, pero minsan doon nagsisimulang gumana ang pakiramdam. Sa usaping pamilya, may possibility na magkaroon ng mas maayos na pag-uusap kung pipiliin ninyong makinig sa isa't isa kaysa unahin ng pride. Hindi lahat ng hindi pagkakaintindihan ay kailangan lumaki. May mga sitwasyon na sapat na ang isang kalmadong usapan upang maibalik ang kapayapaan sa loob ng tahanan. At Virgo, gusto kong iwan sa bahaging ito ang isang tanong. Kung mawawala ang takot sa isip mo kahit sandali lang ha, ano ang unang bagay na pipiliin mong gawin? Minsan ang sagot sa tanong na yan ang unang hakbang patungo sa direksyong matagal nang hinihintay ng puso mo. Virgo, mas gumagaan ang energy kumpara sa simula ha. Hindi ibig sabihin na mawawala agad ang lahat ng hamon, pero pinapakita rito na nagsisimula ng gumalaw ang mga bagay na matagal mong hinihintay. May mga usapan na mas magiging malinaw, may mga plano na unti-unting magkakaroon ng direksyon, at may mga pagkakataong darating na magpapaalala sa iyo na hindi na sayang ang bawat araw ng iyong paghihintay. Kung matagal ka nang nagsisikap sa trabaho o negosyo, pinapakita rito ang halaga ng pakikipagtulungan. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangang ikaw ang bumuo. Maaring may taong magbigay ng tamang payo, may mag-recommend sa iyo o may isang opportunity na magbubukas dahil nakita ng iba ang sipag at dedication mo. Kaya wag mong isara ang sarili mo sa mga taong may mabuting intensyon. Kung ikaw ay may sariling negosyo, maging bukas sa pag-aaral ng bagong paraan. Ang mga nakasanayan noon ay maaring hindi na sapat para sa sitwasyon ngayon. Ang taong patuloy na natututo ang siyang mas madaling makaangkop sa pagbabago. Huwag matakot magtanong at huwag manghinayang humingi ng gabay sa mga taong may karanasan. Para naman sa mga empleyado, Virgo, pinapakita rito ang possibility ng dagdag na responsibility o bagong project. Sa una, maaari mo tong tingnan bilang dagdag na pagod, pero minsan dito rin nakikita ng tamang tao ang kakayahan mo.
Patuloy mong gawin ng maayos sa mga bagay na kontrolado mo at hayaan mo ang resulta ang magsalita para sa iyo. Kung ikaw ay naghahanap pa lamang ng trabaho, huwag mong isipin na huli na ang lahat. May mga pagkakataong dumarating kapag handa na ang tao, hindi kapag nagmamadali siya ha. Panatilihin mong bukas ang isip mo sa mga trabahong maaring iba sa una mong plano. Minsan doon ka dadalhin sa landas na mas akma para sa iyong kakayahan. Para sa mga OFW, may message ng pag-asa. Maaring hindi pa agad matutupad ang lahat ng plano mo para sa pamilya. Pero pinapakita rito na ang bawat sacrifice na ginagawa mo ay may naitatayong foundation. Huwag kang panghinaan ng loob kung mabagal ang progress. Ang matibay na bahay ay hindi itinataas sa isang araw. Kung ikaw ay magulang, mapapansin mong mas magiging mahalaga ang oras na inilalaan mo sa pamilya kaysa sa material na bagay. Ang simpleng pakikinig, pag-uusap at presensya mo ay maaring mas kailangan ng anak o mahal mo sa buhay kaysa sa inaakala mo. Minsan ang pinakamahalagang regalo ay ang maramdaman nilang nandyan ka. Sa usaping pag-ibig, ang energy ay mas kalmado kung ikaw ay nasa isang maayos na relasyon. Magandang panahon nito para ayusin ang communication at bumuo ng mga plano para sa hinaharap. Ang matibay na relasyon ay hindi nabubuo sa matatamis na salita lamang kundi sa araw-araw na pagpili sa isa't isa. Virgo, kung ikaw naman ay single, ipinapakita rito ang pagbubukas ng puso matapos ang mahabang panahon ng pag-iingat. Hindi ito nagsasabi na kailangan mong magmadali. Ang ipinapakita lamang ay hindi mo na kailangang ikulong ang sarili mo dahil sa mga sugat ng nakaraan. Kapag dumating ang tamang tao, mas makikilala mo siya dahil mas malinaw na ang halaga na ibinibigay mo sa sarili mo. May isa ring paalala tungkol sa pagbitaw. Hindi lahat ng bagay na matagal mong hinahawakan ay kailangan mong dalhin hanggang dulo. May mga lumang sama ng loob, lumang takot at lumang paniniwala na baka panahon ng pakawalan. Hindi dahil mahina ka ha, kundi dahil gusto mo nang bigyan ng space ang mas magagaan na karanasan sa buhay mo. Pero Virgo, tandaan mo rin na ang katahimikan ay hindi palaging signs ng kawalan ng nangyayari. Minsan ang pinakamahalagang pagbabago ay nagsisimula sa loob ng tao bago ito makita ng panlabas ng mundo. Ang kumpiyansa, kapayapaan ng isip at malinaw na direksyon ay mga biyayang hindi agad nakikita. Ngunit sila ang nagiging dahilan kung bakit nagiging mas matatag ang bawat susunod na hakbang. Bago tayo magtapos, gusto kong ipaabot ng taos-pusong pasasalamat sa lahat ng Virgo na patuloy na sumusuporta sa channel na to. Maraming salamat sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa ating mga OFW na nanonood mula sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Canada, United States, United Kingdom, Ireland, Australia, New Zealand, Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Brunei, Italy, Germany, France, Spain, Netherlands, Norway, Sweden, Denmark at iba pang bahagi ng mundo. Sana ay manatili kayong ligtas at gabayan kayo sa bawat desisyong ginagawa ninyo. Isang special na pagbati rin sa ating mga magulang, lolo at lola, single mom, single dads, caregivers, nurses, guro, driver, seafarers, healthcare workers at sa lahat ng tahimik na lumalaban para sa kanilang pamilya. Hindi man madaling dalhin ang bawat responsibility, ang bawat hakbang ninyo ay may halaga. Kung ang message na to ay nakausap ang puso mo, dalhin mo ang mga aral na nagbibigay ng kapayapaan at iwan ang anumang hindi tumutugma sa iyong sitwasyon. Alagaan mo ang iyong isip, ang iyong katawan at ang iyong spiritu. Lagi mong tandaan na kahit mabagal ang takbo ng iyong paglalakbay, maaari ka pa rin makarating sa lugar na para sa iyo. Maraming salamat sa iyong oras, naway maging payapa, ligtas at puno ng pag-asa ang buong linggo ninyo.
At muling paalala, hindi po ako nagme-message ng una para mag-alok ng anumang readings or services. Kayo po ang unang magme-message sa akin. May available bracelets din po ako. Ang contact information ko ay nakapinned or comment or nandyan po sa aking profile. Huwag po agad maniwala sa mga nagme-message na nagpapanggap na ako. Maging maingat po tayo. Kung maaari, verification video muna bago magpadala ng energy exchange. Again, this is Astro Luna Quest. Marami pong salamat!